Sabi nga nung kawawa naman doon si Bibian. Magandang araw po sa ating lahat mga amigo. Mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa mga nagkakape, sa mga kumakain, sa lahat ng nanonood, sa lahat ng nandito po sa ating YouTube channel. At for today's video mga kababayan ko ay ito po at marami tayong pag-uusapan ngayon mga kababayan ko. Hindi dahil sa tayo ay relax na dahil patapos sa yung bahay natin. Hindi po yon. At marami tayong pag-uusapan dahil excited na po ako mga amigo sa pagbabalik nila Chamame dito sa Pilipinas. Excited kasi syempre ang mga bata ay makakapag-aral muli at yung ating reason kung bakit tayo ay tumutulong sa mga Aprikano, sa mga Pilipino ay isa sila kasi sa dahilan kung bakit tayo ay patuloy na nagbibigay ng tulong sa kanila. Yun. Silang dahilan kung bakit talagang tayo ay naging okay sa ating buhay. Ang laki ng ginawa sa atin ng mga Aprikano ito. Gusto ko ibalik sa kanila syempre. Ang gusto kong kapalit ito ay yung pamatagalan. Ilang pagkain, hindi lang pambayad sa kuryente, hindi lang syempre damit, hindi lang mga material na bagay. Ang nais natin mga amigo ay magkaroon po mga amigo ng magandang kinabukasan ang mga batang ito, especially si Misma at saka si Amir. So, ready na tayo mga amigo na sila ay dumating po punta sa Pilipinas. Ang inaantay na lang po natin ay ang go signal na kung saan ay makukuha nila pala yung kanilang bulletin or yung kanilang card. So, maraming reason. Alam ko po kayong lahat, gustong-gusto nyo rin na makabalik ang pamilya Matingga. Ngunit subalit dapat, ihatid lang naman siya dahil si Chamame po ay babalik din pa rin sa Equatorial Guinea. So, syempre, sa pagbabalik naman ni Chamame doon, alagaan niya yung mga anak niya and then tayo po ay patuloy ang buhay natin. So, anytime na pwede siya bumalik dito, para po mabisita niya ang kanyang anak, walang problema. So, ganun po mga amigo. At isa ito sa mga reason mga amigo kung bakit talaga kailangan bakit talaga babalik at nakapag-decide sa akin din na yung mga comment ninyo. So, ang laking impact din yun kasi syempre kapag maganda yung mga sinasabi nyo about po sa mga bata na talaga na ipaliwanag ko naman sa inyo kung gaano sila kahusay sa kanilang pag-aaral, talagang deserve nila. Deserving sila. So, sabi nga ganun ni Rowena Ramirez, excited na ako sa pagbabalik ni Misma, deserve naman niya na pag-aaral sa Pilipinas. God bless, sabi ni Ate Rowena. Oo nga. Tapos sabi naman ni Rina Marcelana, kita mo na nakakatuwa si Chamame, siya ang magbibisita ng taon-taon, ayaw pa. Ibig sabihin, malaki talaga ang tiwala niya kay Ruel dahil mas alam niya kung ano ang totoo sa pinagsamahan at pamilya. Miss you, Chamame. Ayun. Sabi naman ni Lalina Villalobos, hindi naman tayo perfect. Kaya bigyan natin ng chance si Matingga family na nakakamiss naman mula kasi si Misma nakasubaybay ako sa kanila. Kaya excited na ako makabalik sila sa Pilipinas. Tapos sabi naman ni BB Carbonilla, mga matatalino ang mga anak Chamame. Lahat sila at nakakatuwa. Si Alima matalino. Balik kayong mga bata para gumanda ang kinabukasan nyo. Yun ang sabi. Tapos sabi naman ito, sabi ni Pros, gano'n naman po paggalit, nakakapagbitiw ng salita. Understandable naman yun. I love Chamame, sabi gano'n. Suggestion, sabi gano'n, FCAW. If ever pumunta sila din sa Pilipinas ay may pirmahan na kasunduan doon kayo magpirmahan sa embassy para di masasabi na dehado, naiintindihan ni Marie ang pipirmahan niya. Napag-usapan na namin yan at wala nang issue sa kanya yung pagpirma. Especially, kailangan niya kasing mag-sign doon na temporary, ako muna yung magiging guardian niya.
Ganun po yun. So, babakasyon lang siya doon and then babalik ulit siya. Ganun, temporary lang. Hindi naman na lagi, lifetime to. So, you look tired, Kuya Ruel, lalo na yung eyes mo. Nakakapagod talaga, nakakapagod na magtanim-tanim, nakakapagod na maghala-halaman, nakakapagod mag-ayos-ayos ng bahay. Umuwi na lang agad siya, nakakasura. Gawa naman kasi yun. Gawa niya naman kasi yun, nakakasura siya. Sabi ni Gloria, basta Gloria talaga, no? Gloria Balledor. Oo, huwag naman kayong magalit ni Gloria. O, si Chamami na lang ang maghatid. Si Chamami nga maghatid, mga amigo. Yun, naku Ruel, inaasahan ko na yan si Chamami ang maghatid. Sabi nga ni Michael Baloha, iba usapan na kasi na paglumabas sa ibang bansa kasi sigurado pa rin na sitwasyon nun sa kasama kayo sa loob ng no choice. Ikaw ang nanay at na rin talaga ang legal para ano, ang talaga yung nanay, legal kasi talaga. Raul, God knows may puso ka. God bless. Sabi ni Nolin Das Tanton. Oo. Tapos sabi niya naman ito ni ang gaganda nga po ng mga ibang comment dito hindi pala ito, maraming comment na magaganda, especially po sa mga especially ito mga babae yung kadalasan ka nagko-comment Matinga Kids, may mga pag-asa maging maganda ang future. Naniniwala kasi ako ang hirap kasi talagang ilalaban kasi sa pag-aaral ng mga bata Kung alam natin na talagang hindi okay at mahirap ipipilit pero syempre kung talaga matalino at alam natin talaga na marunong, kailangan talaga ipilit natin yun. Sabi nga natin Cherry, si Chamame, yun lang ang naging pagkakamali niya. Bumalik siya sa Africa pero nananatili pa rin yung respeto ni Chamame kay Kuya Raul. Yun ang gusto ko, grabe yung respect ni Chamami sa pamilya ko at sa akin. Sabi nga na Mercy to Chodisio, ito. Give her second chance, Chamami. Nanay siya, relate kami ng mga nanay, minsan nagkakamali. Oo, hindi naman. Kahit ako natatay, maiisip ko na lang na, teka, mali yung ginawa ko Oo. Tapos alam nyo ba, sa edad ni Chuchen, sabi, sa edad ni Chuchen alam niyo sabi minsan na pagka natataas yung boses ko, ano sabi ni Chuchen? Sabi sa church, huwag daw magagalit. O di ba? Napapahiya pa ako sa bata. Tapos pagkatawa na lang sila. Sabi sa church, huwag magagalit. Sabi sa church, huwag mainit ulo. Si Chuchen nagsasabi, ilang taon na si Chuchen? 6 na taon, di ba? Mag-6 na taon. Di ba? Yun po ang sinasabi ko sa inyo. Tapos ang galing mismo mag-Tagalog, sabi ni Nolinda. Magaling mag-Tagalog si mismo talaga. Kaya nga po yun po yung mga dahilan kung bakit talagang kailangan nila makabalik sa Pilipinas. Especially si mismo at saka si Amir. Pero sabi ko, yung responsibility kasi talaga, napakahirap. Pero kung dalawa lang naman sila, kayang-kaya na yun. Tapos sabi naman ito ni Josefina Mercado, ito na naman, may problema kaulit ng darating. Problema na darating. Ganito lang yun. Sa buhay natin, hindi may iwasan ang problema, stress, lahat yan. Ngunit nasa sa atin yung paano natin i-handle. Kasi ang mentality ng tao, ang gusto kasi ng tao, laging okay, walang stress, walang problema. Yun ang mentality, pero hindi naman pwede yung ganoon. Darating sa point na magkakaroon ka ng problem, magkakaroon ka ng problema, Sabi tuloy ni Inka, ako na lang susundo kay Miss Pat Amir. Sama niyo sa mas masaya. Yan, stress leader ko. Kahit ano sabihin natin, si Chamami talaga ay minahal ang mga Pilipino. Kaya sobrang marami nasaktan na umuwi sila, di ba? Kaya ganoon. Tapos sabi nga na okay naman si Chamami magatid sa kanya. Magatid, sabi nga na ni Christy. Yun. Tapos, tama din si Malo, si Chamami ang maghahatid. Tapos,
Oo, sabi nga nun, Joanna, mahalaga si Raul. Pagpatuloy ka na lang sa pagtulong, lahat naman ay nagkakamali. Oo, patuloy lang. Aba, hindi naman po pwede na habang buhay kimkimin ko yung masama ng loob or magagalit ako dahil sa ginawa lang na hindi, di ba, na hindi natin nagustuhan. But still, sila ay mga mga iba-iba yung ugali Pero syempre, pagka binigyan mo ng second chance yung isang tao, marami silang natutunan. Especially yung pamumuhay nila doon na maikukumpara nila na sasabihin na dapat pala hindi tayo umuwi. Di ba? Yung pagsisisi ng pagbalik, yun yung kasi wala na magagawa Siyempre, ikukumpara mo. Pag naikumpara mo, iba pala talaga ang buhay sa Pilipinas. Ang sarap kaya kumain ng libre. Ang sarap kaya kumain ng walang iniintindi. Ang sarap kaya ng walang iniintindi, di ba? Yung mga ganun yun ang iisip natin Kasi, yun yung, kahit tayo mga Pilipino, given naman na yun talagang, yun yung ating, yun yung, natin na pag kami tumutulong sa atin, tapos libre na, ba't ayaw ka pa ba, di ba? Choosy ka pa ba? Si Chamami ang ugali topakin. Normal lang yun sa isang tao. May kanya-kanya tayong ugali, sabi ni Christy. Oo, topakin. Sabi nga nun ganun naman kahit ako, ganun din. Kanina mainit ang ulo ko. Tapos mapagpasensya lang talaga si Lenlen sa akin. Yun ang totoo. Mainit ang ulo ko nga kanina. Kasi pag may nangyayari sa anak ko, for example, si Kylie kanina, masakit ang tiyan. Mula kagabi, masakit ang tiyan. Mainit ang ulo ko, nainis ako ng gano'n, na-stress ako pagka may nararamdaman yung bata. Sabi ko kasi, panay ang kain ng ganyan. Ako na-stress. Kaya sabi ko na lang na huwag na bibili naman ako ng pagkain. Oo. So ito ba sabi, kawawa naman si Bibian. Sabi nga kawawa naman daw si Bibian. Paano ang gagawin, di ba? So sabi nga nun, kawawa na si Bian. Hindi naman kawawa mga amigo kasi ang nangyari po kasi mga amigo. Sabi nga nito, kawawa naman daw si Bibian. Sabi ni Plutminenga Gaming. Basta yun, yung pangalan. Kawawa naman daw si Bibian. Papaano na syempre. Huwag po kayong mag-alala mga amigo, may mga perfect time para sa lahat at siguro mauunawaan nyo ako na sa ngayon si Miss Matcha kasi abig muna pumunta sa Pilipinas at in the future makarating din po dito si Bibian and then hopefully makarating po dito si Elvis, makarating si Sandra, lahat po naman ang Chamami. Ang gusto ko po talaga mga amigo ay ito yung pamilya kasi talaga na nag-invest ako ng feelings na parang talagang pamilya ko. Kaya sobrang na-hurt ako. Pero isang bagay ang sobrang laki ng respeto nila sa akin. Why? Possible na marami nagme-message. Ay, totoo yun. May nagme-message kay Batya na sabi nga magsalita daw ako ng masama sa akin pero hindi niya ginawa. Sinabi niya kaya, pasabi kila Jerry siguro, kila Sandra, mga kapad niya. Kasi may Facebook sila possible na sinabi na gumawa silang video against sa akin pero hindi nila ginawa. Ito'y patunay na itong pamilyang ito ay malaking respeto sa akin. So, yun mga amigo ang mahalaga. Yung magkaroon sila ng respeto dahil lalo-lalo na yung kabutihan naman nila ang aking iniisip. Tapos mga amigo, ito pa, isang bagay pa, sa pagpunta nila Chamami dito sa Pilipinas, kahit nung umuwi pa sila doon, nakabalik na doon, never talaga silang nag-demand sa akin, never nag-demand. Hanggang ngayon, never sila nag-demand. Kaya maraming factor kung bakit talaga nabigyan sila ng second chance. At hindi totoo mga amigo na dahil sila Chamami ay for the views, maraming nanonood sa kanila, kaya natin sila kukunin at para tumaas yung views natin ganyan. Hindi po mga amigo, totoo yan. Dahil po, ang totoo niyan, tayo, kahit di tayo mag-vlog mga amigo, ay mabubuhay po tayo mga amigo. Kahit di tayo mag-vlog, ay tayo ay makakaraos araw-araw kasi pwede naman tayo maghanap buhay or ano pa man dyan. Kasi ano man, mag-vlog man ako sa family ko, kahit kanina ako mag-vlog, may masasabi sa atin So,
maraming factor, maraming reason. Hindi dahil sila lang yung pinanonood or ganoon. Imagine niyo mga amigo, ito na lang po ang sasabihin ko. Kahit hindi sila bumalik dito ilang taon na, at kung ayaw talaga nila bumalik dito, hindi ko sila mapipilit. Ngunit marami pong dahilan kung bakit sila nararapat dito na bumalik, dahil nakita ko yung sincerity, yung sa paghingi ng patawad, sa pagmamahal sila sa akin ng mga bata, isang taon mahigit na may message sila sa akin, lahat yan. At nakita nyo, kahit isang taon wala naman sila, ay naging maayos naman ang bawat isa. So, nasa tao po yan sa nag-iisip, sa mga taong hindi masaya sa atin. So, yun po mga amigo, ako'y nagpapasalamat sa inyo, at I pray na sa pagbabalik nila dito ay maging okay na ang lahat. So, second chance para sa pamilyang ito, na niniwala po ako na yung sa pangalawang pagkakataong ito, ang lahat ay magiging okay na. And then, anuman mangyari, ay nakasuporta tayo sa mga taong tunay na nagmamahal sa atin. At hindi lamang dahil may nakukuha sa atin. Tunay nagmamahal dahil alam nila na kung ano yung pinakita ko sa kanila ay totoo at walang halong pagkukunwari. So salamat po mga amigo, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Yesus. Salamat po at God bless.